Good morning, Connie and Arnold. Nice to Opo. be back. Thank you po. Ano pong asahan ng publiko ngayon pong denied no itong request na TRO ni Senator Bato de la Rosa sa warrant of arrest ng International Criminal Court? May mga natitira pa ho bang legal remedies like motion for reconsideration or buying time na lang po at doon din tayo sa huli? Yung madadala rin po siya sa The Hague. Pwede pa rin mag-file ng motion for reconsideration ng mga manananggol ni Senator Bato. Apo. But that will not impede the service of the warrant of arrest against Bato. Up. So wala nang legal impediment Pwede para na. arrestuin. Pwede na po siyang arrestuin ngayon. Habang nagpa-file ng motion sila, yung local authorities natin, NBI, yung sino man, talaga pong dapat habulin na si Senator de la Rosa? Oo. Matagal na po yun. Kahit even before that, dapat hinahabol na si Senator Bato. Even before that incident on the 13th. Okay. So, So dapat ginagawa na po yan. Noon pa. Noong base pa, po doon sa Monday pa. ibig sabihin Before ba that. before that Before pa. that, Kasi are you saying, sir, na yung 9851 is enough para ho mahuli na siya dapat? Opo. In fact, that is the even the ruling of the Supreme Court in that case of Pangalinan versus Cayetano in 2020. Kaya pala yung iba po, pag naaresto na sa kulungan, tsaka pa lang sila nagpapile ng mga kung ano-anong Doon. motion na Opo. Tony Domingo. Mhm. So, itong kanyang patuloy na pagtago at pagtakas, hindi makakatulong sa kanya to? Hindi makakatulong at dapat at bilang isang legislator siya, dapat tunggunin niya ang kanyang katangkulan bilang legislator at the same time as a citizen of the Philippines, and he should abide by the rule of law. Okay. Yung kanya po abogado, hindi pwede imungkahi sa kliyente yon. Hindi ko po pangunahan ng abogado. Siyempre may zeal po mga abogado na i-defend nila ang kanilang mga kliyente. So hindi ko po pangungunahan yan. But that's one of the options. But kung titingnan niyo po lahat at lahat nakasulat naman sa wall, dapat naman ibigay na niya ang katayuan ng Senator Bato. Yung sweldo, benepisyo niya bilang isang senador, hindi naman masisis yun dahil sa ganitong development? As of now, hindi po naman. Hindi pa naman. Okay, pero ano ho yung mga po pwedeng ikaso pa no sa kanya, kasi nakita ho natin na sabi nyo nga dun sa 9851 pa lang pwede na siya talagang arestuhin, which happened dun sa Senado, nagtakbuhan pa. Meron ba dong pwedeng ikaso na dagdag evading arrest kaya o ano po ba? Meron tayong statute about evading arrest or in fact, maganda nga po ang sinabi ng Solicitor General, the lawyers of the government of the state that fugitivo na po siya, fugitive of justice. Therefore, there are corresponding criminal charges against him in that particular respect. But more importantly, I think this now the action of the executive branch. Hindi na Yun po nga judiciary. Dapat yung enforcement ng mga batas natin, enforcement ng mga ating processes should be sinusunod na po ng eksekutibo. Ang sinubayan, dapat yan po ang Department of Justice, NBI, and even the PNP, under the DILG. Dapat sila na po yung magsasama-sama para idakpin na po si Senator Bato. Wala na Okay. pong legal impediment, as I said. Sundan ko lang po yung paliwanag niyo. So itong ginawa ng OSAA na pigilan yung NBI, itong pagsama ni Robin Padilla lumabas siya, ni Senator Robin Padilla lumabas siya sa Senado, lahat po ito may kinakaharap na pananagutan po. Opo. In fact, they're exposed to violation of Presidential Decree number 1829 on obstruction of apprehension and prosecution of criminal offenders. Swak na swak po yung kanilang ginawa nung May 13. Okay. Kahit kinokontes nila Tony Domingo na hindi pa naman inintay kasi yung Supreme Court decision at hindi nila daw maituturing na pugante that time si Senator Bato. Well, ang pagkakasabi naman ng pugante, sinabi lang po yan sa pleading na sinubmit ng Solicitor General. Pero in all likelihood and in all senses, talaga po naman pugante na po siya. Okay. Kung meron na pong warrant of arrest sa kanya ang ICC. So kung po pwede hong makasuhan ang OSAA at mismong si Senator Robin Padilla for siguro aiding and abetting fugitive, hindi ba ho?
pwede rin ho daw na bawiin yung presidential pardon na iginawad po sa kanya kasi dati rin siyang nakulong. Aabot ba doon? Pwede bang umabot doon, sir? Si Bato? Si Si Senator Robin. Padilla. Hindi yata konektado Hindi po daw. rito yan. Yun kasi Dapat magkakaroon po ng habla Oo. at makakaroon po siyang conviction, and that is the time that we will have to reckon with that particular Ay, hindi. aspect. Dun Dati sa- na ho siyang nakulong na kasi siya na-convict eh. na po siya. Mm-mm. Kaya lang po siya malaya dahil sa isang presidential pardon. So- Pwede bang bawiin yon? Pwede po yun, pero hindi in connection with what he Ah, did, allegedly did. Panibagong kaso kumbaga ito. Panibago pong asunto po yun. So ito para lang po sa paliwanag po sa publiko. Kasi without naming the personality, kunyari sa ordinaryong komunidad, may tumakbo sa bahay ko. Mm. May warrant siya at nagtatago. Pag tinago ko siya, may kasalanan ako. Opo. Oo. Ang tawag po dyan harboring or concealing or facilitating the escape of any person he knows and has reasonable ground to believe as a suspect. Ito lang, hindi pa lang suspect to Oo. Nakahabla na po siya sa ICC. Okay. So, gaano kabilis ba, halimbawa na kasuhan ka ng ganoon, attorney, paano ho ba yung proseso nun? Mabilis ba yun? Pwede ka nang kaagad sampahan tapos hulihin ka rin? Pwede po yun. Pwede At in fact, ang pinakamabilis po dyan, yung ginawa po ni Ombudsman, Mhm. yung pong sa Sergeant at Arms, sinuspendido po ng 6 months immediately. Oo. Pwede pong gawin po yan ni Ombudsman with respect to the other co-conspirators. For example, hindi ko pa naman sinasabing mangyayari, pero kung talagang napatunayan na nag-harbor at tinulungan ng pag-escape at dinidelay ang prosecution ni Senator Bato, pwede pong patunayan yan ng Ombudsman at sila ay pwedeng maging suspended din ng 60 days. And that is under the charter of the Ombudsman. Pwede pong gawin ng Ombudsman yan even at this stage. So- Pag meron pong laking ebidensya na they have committed that particular presidential decree. So kung mapatutunayang may nalabag si Senator Robin Padilla for harboring, no? Itong si Senator Bato, yung ombudsman po ang magsususpindi kay Senator Senator Padilla. Under the jurisdiction po yan ni Yes, Ombudsman. Oo. At anybody who would be involved and they can prove that and there'll be a reasonable ground to believe that they committed that Presidential Decree 1829 violation, then pwede po sila masuspende ng at least 6 months. 6 months. Pero yung nabanggit naming balita kanina, yung command responsibility, pwedeng umabot din kay Senate President Alan Peter Cayetano? Yung command responsibility is actually a legal theory, no? Aha. Wala po namang specific provision ng batas yung command responsibility. Lagi lang po sinasabi yan kung sinong head ng department or organization Okay. at siya ang nasa head, and therefore ang presumption alam niya ang nangyayari sa baba niya. Okay. But more importantly, ang importante dyan will be, siya ba ay naka-expose din or exposed dun sa charges against him with respect to the obstruction of justice. Kasi yun nga po itatanong ko, kasi siya ho ang nagbigay ng custody, no, doon sa Protective custody. protective custody sa Na Senado na invent daw. sinasabing tradisyon, wala naman ito sa konstitusyon. So, kung nagbigay po ang SP, no, Senate President Cayetano nito kay Senator De La Bato, Rosa. na isa hong fugitive, no, according to ICC at saka sa Supreme Court na rin, ano ho ba ang ang impact nito? Hindi pwede na rin siyang makasuhan ng ombudsman, ganoon din ho ba 'yon? I-connect po natin sa doon nangyari noong May 13th. Yes no? po, siya po I I think nagbigay. may chronology of events pong pinakita si Secretary Remulla as Yes. well as the PNP chief, no? Meron silang press release or press conference before, I think 2 days ago. Yes. Kung makikita mo po yung chronology at you can prove that merong kaalaman ang liderato ng Senate sa nangyari, yung kaguluhan nun, then pwede pong gamitin nilang ebidensya yon para i-charge ang mga taong involved for violation of PD 1899. But not on the 29. premise na nagbigay po siya ng protective custody. Hindi po Well, doon. isa po yung Isa pa elemento. rin yun. Okay. Okay. Ay, Atty. Domingo, samantalin din namin, chairman po kayo ng Movement Against Disinformation o MAD. Nababahala yung House Prosecution Panel ng Impeachment Court
na isa sa pinakamalaking hamon nila ay ito pong, ngayon nakikita na natin, misinformation, disinformation, fake news sa social media. Baka sinasadya daw guluhin itong impeachment trial. Sa part po ng MAD, handa po ba tayo rito, Atty. Domingo? Well, makakatulong lang po kami sa pag-disseminate ng katotohanan. So kung merong mga doxing, merong mga red tagging, merong character assassinations, merong auto-turfing, may law firm na ginagawa against the prosecutors, then makakatulong po kami para pamahagi sa mga bansa, sa mga tao, ang katotohanan kung ano nangyayari. Pero in terms of actual cases against those people, then that would be the province of the prosecutors themselves. Pero very important, magkaroon ng antas na awareness sa mga tao kung anong pinapakinggan nila, tama po ba yon o kasinungalingan. So dapat they will be very, very scrutinous and very careful in assessing ang naririnig nilang mensahe. Opo. Kasi marami pong napaka-vulnerable ang social media stream sa mga kasinungalingan. Ang dapat ng counterpart ng kasinungalingan would be ang katotohanan. So iyon po ang province that would be our function as MAD and as citizens who are concerned about the truthfulness of all the discussions surrounding the impeachment. Ay, makaasa po kayo. GMA Network, DCWB, meron kaming kampanya dito, labanan ang fake news. Dapat Totoo. Magkatuwang tayo, Atty. Domingo dito. Ang dapat po yan, dapat po ay taasan po natin ang ating vigilance dito. In fact, kayo po, very vital po ang inyong role, kayong mga journalists dito sa ating undertaking na ito. At sinasaluduhan ko po kayo, MAD, on behalf of MAD, sinasaluduhan po ko kayo na kayo ay taas ng antas ng awareness ng mga tao Ay, maraming sa nangyayari sa impeachment. Tulong-tulong po tayo kasi dumadami din yung mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Thank you po. Atty. Domingo, ingat ka. Salamat sa Thank you, paliwanag. attorney. Salamat din sa inyong dalawa. Ingat din kayo. Thank you. Atty. Rico Domingo.